Matapang ang pahayag ni dating Defense Secretary Norberto Gonzales. Gusto niyang magbitiw ang lahat ng nasa gobyerno mula kay Pangulong Marcos Jr. hanggang sa pinakamababang opisyal. Sa gitna ng sunod-sunod na isyu ng korupsyon, lalo na sa paglalabas ng mga bag ng pera, tila nabubuhay muli ang tanong. Hanggang kailan magbubulag-bulagan ang sistema? Pero kung titingnan natin ng mas malalim, tama ang punto ni Gonzales. Ang korupsyon ay hindi lang kasalanan ng iisang tao. Isa na itong ugat na kumapit sa buong istruktura ng gobyerno. Ngunit ang solusyon ba ay sabayang pagbibitiw? O dapat ay pagpapanagot sa mga tunay na salarin? Kung tutuusin, sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang takot ang gobyerno sa paglilinis ng sarili. Walang sinasanto, kahit kaalyado, basta't kurakot, sibak. Ngayon, tila bumalik ang lumang ugali ng mga untouchables. May mga pangalan ng binabanggit, mga dating opisyal ng DPWH, mga mambabatas at mga taong malapit sa kapangyarihan, pero hanggang ngayon, walang malinaw na aksyon. Kaya't habang maganda sa pandinig ang panawagan ng mass resignation, mas kailangan natin ng gobyernong may tapang at konsensya, hindi ng transisyon na puno ng retorika. Dahil kung lahat magre-resign pero babalik din sa parehong sistema, anong pagbabago ang mangyayari? Ang kailangan ng bayan ay hindi bagong gobyerno, kundi bagong disiplina. Isang pamunuan na may malasakit sa mamamayan, hindi sa bulsa. Isang leader na may tapang na harapin ang ugat ng problema, hindi lang ang bunga. Sa totoo lang, naramdaman ng taumbayan ang ganitong uri ng pamumuno sa ilalim ni Duterte. Mabilis, diretso, walang paligoy. Kaya hindi nakapagtatakang marami pa ring naniniwala na kung siya pa rin ang namumuno, baka hindi na lumala ang ganitong uri ng katiwalian. Kung gusto talagang magbago ng bansa, hindi sapat ang mga panawagan. Kailangan ng aksyon. At ang unang hakbang ay panagutin ang mga nasa likod ng korupsyon, hindi ang mga taong tunay na naglilingkod.